Isinusulong ng Department of Health ang paglalagay sa mga pakete ng sigarilyo ng mga litrato ng masamang epekto ng paninigarilyo sa kalusugan. Base kasi sa mga pag-aaral sa ibang bansa, ito ang pinakamabisang paraan sa pagpigil sa paninigarilyo. Nakatutok si Jamsi Sante. Mahigit 30 taon nang naninigarilyo si Mercy. Nais man daw niyang tumigil dahil alam niyang hindi ito maganda para sa kalusugan, mahirap daw dahil nakasanayan na. Pag may problema ko habang nag-iisip, nag-iusi ako. Pero napadalawang isip si Mercy nang ipakita namin ang mga litrato ng masamang epekto ng paninigarilyo na nakalagay sa pakete ng sigarilyo sa ibang bansa. Nakakatakot niya eh. Kung ilagay po yan sa mga pakete ng sigarilyo, tingin niyo mawawalan kayo ng gana na magyosi? Siguro, kasi yun ang lagi mo isipin na ako, magkakaganyan ako. Ayoko na. Base sa halos 1,000 naninigarilyo na nakausap para sa pag-aaral ng University of South Carolina na nilathala kamakailan sa American Journal of Preventive Medicine, pinakakapani-paniwala, mahalaga at epektibo daw sa lahat ng naninigarilyo ang graphic images o detalyadong larawan ng epekto ng paninigarilyo kumpara sa mga salita lamang. Ang DOH itinutulak ang paglalagay ng picture-based warning sa pakete ng mga sigarilyo. Importante na dapat may mga champions tayo, lalo na ngayon sa Senate na mag-push nito. Naglabas na ng administrative order ang DOH noong 2010 na inuutos ang paglagay ng graphic health information sa mga pakete ng yosi, pero kwenisyon ito sa korte ng mga kumpanya ng tabako. Kaya hanggang ngayon, hindi ito na ipapatupad ng ahensya. Nakabinbin din sa Kongreso ang mga panukalang batas na naglalayong maglagay ng graphic health warning sa pakete ng mga sigarilyo. Studies have shown all over the world that these are important components, legislation that will make cigarettes more expensive and less accessible to the youth, and health warning on the packaging, which will be, as the survey shows, a clear deterrent to them. Ayon kay Cayetano, napakahalaga raw na maipasa na ang graphic health warning bill at ang sin tax bill na naglalayong pataasin ang presyo ng sigarilyo para mabawasan ang bilang ng mga naninigarilyo lalo sa mga kabataan. Base sa survey ng Social Weather Stations noong Agosto, 8% ng kabataan na edad 13 hanggang 17 ang kumukonsumo ng average na 5 stick ng sigarilyo araw-araw. 4% ang naninigarilyo dati, habang karamihan ay hindi naninigarilyo. Pigilan na natin bago pa magsimula na ma-develop yung panlasa ng mga kabataang Pinoy sa pagyayosi. Ang nicotine, pag naumpisahan mo yan, yung nagkukos ng addiction. Kung addicted ka na, hinahabol mo na ngayon yung paninigarilyo at doon may expose yung lungs mo, di ba? Yung body mo actually may expose sa carcinogens na ito. Jamsi Sante, Nakatutok, 24 Oras.